Ito raw si Ragos ay lumaki sa Ligao City, Albay. Panlima sa 7 anak ni Ginang Merlin, isang beautician na nag-home service. At yung Leopoldo, former military man who became a policeman after the Philippine Constabulary, was turned into the Philippine National Police. Siguro yung Leopoldo, ayon ng asawa nung nanay niya, bali tatay niya. Because of Leopoldo, dati pa lang yung PC. At nung maging Philippine National Police na, lumipat na sa PNP. Dahil doon sa paghanga niya sa kanyang ama, na nagkaroon ng stroke noong 2004, itong si Winston pumasok sa serbisyo sa training noong 2010. Pagkatapos na makumpleto niya yung kanyang criminology degree sa Bicol College of Daraga, Albay. That's when we were deep. It was also because of his father's condition that Winston took it upon himself to help. Yun. Kadalasan naman ng mga istorya ng mga pumapasok sa pagsiservisyo sa AFP, mga enlisted personnel. Lahat yan ang pangunahin yung kahirapan. At para sila makatulong sa kanilang mga mahal sa buhay. Di ba kwento ko nga sa inyo, ganun yung sa tatay ko rin nung araw. Underage tatay ko pumasok sa serbisyo. Wala na siyang, hindi na naintay na mag-ano siya 17 lang yata tatay ko Kasi sumulat siya kay Magsaysay. Dahil gusto niyang mapag-aral yung bunso nilang kapatid. Pumasok siya sa sundalo. Bago siya pumasok, sumulat siya kay Magsaysay. At nag-express siya na sinabi niya na nais niya ring magsilbi sa bayan. Dumating ang sundalo sa bahay nila. Kinuha siya, sinakay sa jeep. Dinala sa kampo. Mga kaibigan. Ganon nung araw, sipin ninyo. Si Magsaysay ang defense secretary nun. Mga kaibigan. Ngayon, eto namang si Kwan, itong sundalo na pinatay, siya po'y dating Army 31st Infantry Battalion sa ilalim ng 9th Infantry Spear Division headquartered in Camarines Sur, where the military often battles communist guerrillas. Whether siya, sa akin ito Una, sundalo, kaya medyo, alam nyo na, yung kalooban natin hindi magaang ang dating sa kalooban nating mga, ko sa iba, kung okay lang sa inyo, kasi hindi magaang ang dating sa akin, ang bigat sa kalooban Sipin nyo, sundalo yan. Wala namang ginawang masama. May problema pa nga. Doon daw sa assignment niya ngayon, yung pakipaglaban, siguro, hindi niya rin matim. Dumadating din siya rin sa punto na palaban mo, mga komunistang Pilipino, Pilipino pa rin yan, kababayan mo pa rin. Di ba? Doon daw nagsimulang magkaroon ng problema sa kanyang pag-iisip, at na-trauma noong 2012. At siya ay tinawagan pa nga daw yung nanay para sunduin
dun sa military outpost. Ha? Oh. Sa kanyang destino. Ang sabi ho dito, hindi raw sinabi nitong anak niya, sa kanya hindi pinagtapat yung tungkol sa kanya mga encounters na naging sanhi ng kanyang pagkakaroon ng problema. Sa halip daw po, natatandaan ng kanyang ina, ang sabi nitong Winston, siya ay malimit na binubugbog ng kanyang mga nakatataas, mga superiors. Pagka siya po medyo underperformed. Meron daw isang pagkakataon na natatanda ng kanyang nanay na ikinuwento sa kanya nitong kanyang anak was when he failed to cook breakfast. Nung di siya makapagluto ng almusal dahil sa napasobra ng tulog. Pagkatapos kasi na makapaglakad siya ng kung ilang kilometro ng pagpapatrolya. Tapos nakatulog, nahimbing ang pagtulog. Yun, binubugbog pala siya ng mga opisyal kaya wala na Ang pangit ng magserbisyo ngayon. Di ba? Tapos ganun pa maririnig mo, tumupad yan. Sabi ng PNP kagad. Tinupad niya ang kanyang tungkulin para patayin. Yung dating sundalo. Alam nyo, yung pananakit, yung pagpatay sa kapwa, pare-pareho kasi wala tayong nalalaman sa pinagdaraanan ng isang tao. Maaaring isang tao, galit na galit ka dyan, Tulad yung pulis na gustong-gusto niya na talagang patayin hindi pangaraw sabi raw nung isang pulis, hindi, papatayin na namin yan. Kasi may sumasagot na mga ibang tao ron. Huwag niyong patulan. Sabi raw, hindi, papatayin na namin yan. Yun daw sabi. Mga kaibigan Wala tayong alam sa mga pinagdaraanan ng kapwa natin. Minsan, akala mo, ang isang tao, salbahe. Akala mo lang yun. Yung impression ba, masungit. Pero hindi mo alam na ang kanya-kanya kasi tayo Meron tayong mga hinanakit, Meron tayong mga pinagdaraanan, di ba? Na hindi masaya, hindi masaya sa kalooban natin. Mga pinagdaraanan natin. Wala nakakaalam yan. Mga kaibigan, di ba? Kaya wala tayong karapatang maging malupit Lalo sa kapwa nyo. Sana sa inchik man lang na ipakita ninyo, bayani pa kayo. Wala nakakasakit lang ng kalooban Sipin mo, ito yung pagpasok naman niya sa serbisyo pagtatayanan ng buhay yun Di ba? Hindi katulad ng mga pulis magte-training nasa isip Kaya siya pumasok para maging bihikulo ng kanyang mabilis na pagyaman. Para ho sa isang sundalo na ika nga yung pong sugat ng digmaan, sabi ho dito, to a soldier, the wounds of war are not just physical but also mental, and their scars are not always visible. Hindi mo makikita ang saloobin ng isang sundalong napasabak sa gera.
Meron kasi hindi nila nakakayanan, di ba? Napapanood naman natin yan sa mga pelikula eh. Pero iba ho itong pelikulang ginawa nito mga pulis na ito. Pero huwag na kayong matakot kasi absuelto na kayo eh. Sabi ng inyong mga opisyal eh, di ba? Ganyan naman eh. Kaya nakakasakit ng loob eh. Wala pang investigasyon, absuelto na. Sipin mo, sundalo yung pinatay ninyo. Sabi naman itong si Army spokesman, Colonel Ramon Sagala, si Ragos daw ay hindi na i-deploy sa Marawi. He was not in Marawi although he served in combat in Camarines Norte in 2010. Lintik po eh. Sino pa may gustong mag-army niya? Pag napatay ka pala ng pulis, di-deny ka pa, di-disown ka pa. Bakit? Yung ba issue rito kung siya na-deploy o ano? Yun lang ang nakakasakit ng loob na nabalita na siya veterano ng Marawi, mga kaibigan. Yun ang nakakasakit ng loob eh. Mapapatay. Pero hindi yun ang point. Ang point dapat ba siyang barilin? Doon sa pagkakataong yun. Kaya siya civilian, kaya siya military. Tama ba yung ginawang sinunod ba yung proseso nila? Yan ang mga tanong dyan. Hindi tayo nagmamagaling, ho? Wala pong magaling dito. Dito ang magaling, basta gusto nilang gawin ang bagay, gagawin nila. Baka sabitan ka pa ng medalye. Yun nga nasangkot sa droga doon sa Pampanga, di ba? Yung mga bata ni General Albayalde, yung mga ninja cops. Hindi ba, unang-una pinagtatanggol yung mga yun? Kung hindi na lang na-pressure ng panawagan at nakakahiya na sa publiko, kundi na lang na-pressure sa sa resolusyon ng Senado, abay hindi pa makakasuhan eh. Hindi pa mga matatanggal sa pwesto eh. Puro, I serve at the pleasure of the President. Merong pinagtitiwala ang paa niya. Wala doon ang, asa na yung delikadesa? Pagka ang katwiran nitong mga ito, yung ginamit mo, yung katwiran nila sa ibang bansa, lintik mga kaibigan. Pilipinas na rin ang Japan ngayon, tsaka Amerika. Kasi wala nang delikadesa. Di ba? Wala na kasing kahihiyan eh. Yan ang problema rito eh. Pakapala na lang eh. Patibayan ang sikmura. Kung sino buhay, yun ang bida. Kaya siya nag-serve sa Marawi o saan man o hindi man, kaya siya military man o civilian, ang tanong, napanood at mapapanood din ninyo ngayon dito sa programa natin, yung video na yan. Kayo na magsabi. Ha? Kasi iba ang judgment ko at meron din kayong judgment, di ba? Ang sabi nga, parang isang basong tubig na lang yan. Ha? Pag tinignan mo yung laman ng tubig sa gilid, hindi puno, kalahati lang. Pero pag tinignan mo, sa ibabaw ka, tumingin, pababa, doon sa baso ng tubig, sasabihin mo, puno. Ha? Yan po yan eh. May pa judgment call pa kayo. Ito, ilang araw ko nang sinasabing may paparinig, nakakalimutan ko eh. Yung isa, hindi yung frontliner, yung isang Ito si June Gases, siya ho yung dating vocalist ng dating bandang Abracadabra. Alam naman niya, sikat na rock band dyan eh. Ngayon, ito si June, patuloy na gumagawa yata ng mga kanta niya, nakabase na siya sa Guam.
Meron yata siyang bagong release na album ngayon. At isa ito, pakinggan nyo. Gusto ko sana iparinig yung kanta ng Scorpion eh. Hinahanap ko yung live niya ron eh. Yung live, kinanta niya. Siya lang, tsaka may isang kasamang gitarista pa. Dalawa sila nagigitara. Acoustic pa nga eh. Ito naman, ito yata yung kasama sa bagong album na nirelease nila. Gusto niya siguro antayin matapos tong lockdown, di matapos-tapos tong pandemic. Kaya napilitan silang ilabas na ito. Pakinggan natin, ho, si June Gases, dating vocalist ng dating bandang Abracadabra. When I called you on the phone, the voice on the other end was not that of your own. Its recorded message still echoes in my head. It says, the number you dialed is no longer it. Why did you let me down? What have I done? Do I deserve this? I gave you everything, gave you my heart, I gave you my soul. Why did you desert me when I needed you the most? You turned your back at me and told me to get lost, lost, lost. You changed the number on the telephone and told me not to call. And when I talk to you, you answer me with questions. Love, why are you hurting me? Don't you understand? We all have feelings. Don't have your faith in me. Is it because you are unfaithful? Why did you desert me when I needed you the most? You turned your back at me and told me to get lost. You changed the number on the telephone and told me not to call.
June Gases. Original composition, mga kaibigan. No? Napakinggan ninyo mamaya eh. Yun nga pala mga kaibigan natin musician, minsan nagpo-post sila kasi kaysa matengga lang sa bahay na walang ginagawa. Iba, mutugtog. Kinukuna nila yung binibidyo nila, yung tugtog nila. Kaya wala silang permiso sa akin. Wala pala akong permiso na gamitin ko. Pero gusto ko sanang iparinig sa inyo yung mga musician. Dahil alam ko, lalo na yung mga panahon na yung mga awitin na gustong-gusto ng mga kapanahonan natin, di ba? O mga kaedad natin. Pag narinig nyo, gagaling talaga. Kaya lang, hindi tayo binibigyan ng pahintulot, di ba? Kaya hindi ko basta parinig sa inyo. Kung may pahintulot po yun, parinig natin, katulad to, pinadala nila sa akin yan, ibig sabihin may pahintulot yan. Pati yung si Charlie Fry, tandaan ninyo, siya unang-unang gumawa ng kanta para sa mga frontliner bago pa yung mga malalaking naggayahan di ba? Pero yung kay Charlie, ang ganda ng lyrics, di ba? Ng kahulugan. Kahit na yun isang adaptation. Ito ay may bago na namang insidente pala na hindi pa ito napapalabas sa iba. Ngayon pa lang, mga kaibigan, galing itong video, ipinorward sa atin ni Attorney Berteni Kausing. At may mga patig uniform personnel dito, hindi natin masabi kung ito yung mga pulis o military, binaril din nila ang isang sibilyan, nakasibilyan. Mga kaibigan, maaring ito ay hindi pa ho nakarating sa kaalaman ng mga kinauukulan, lalo ang Malacanang, di ba ho, mga kaibigan? Ang suspecha, pulis din po itong mga ito binaril sa isang COVID checkpoint, ito, isang sibilyan na napatay. May baril ba yun? Pero may narinig ako, barilan na lang tayo, di ba? Sino kaya yung nagsalita na yun? Mga kaibigan, Sus Mariosep. Katakot ho. Itong mga nangyayari ngayon. Wala naman martial, Ang kalaban natin, COVID, di naman yung mga yan. Di ba? Yan sinasabi natin. Kapag medyo ang tao talaga, sabik ng pumatay, yung mga nasa pulis. Wala na Paano? May nakakalusot, hindi pa nga nakakasuhan, absuelto na. Paimbestigan nyo muna, di ba? Unfair naman yan dun sa mga biktima. Napapanood na nga sa video Hindi lalo na kung hindi nakuna ng video yan. Di ba? Yung sa military.